So mga tol, matapos nga pong patulugin ni Anthony Joshua si Robert Helenius sa round 7 sa laban nila na ginanap sa Otto Arena Greenwich, UK, 2 araw na ang nagdaan. Kahit natulog itong si Helenius kay Anthony Joshua, wala pa rin sa isip niya ang magretiro sa boxing. Kung matatandaan, ganyan na ganyan din ang sinapit niya noong makalaban niya si Deontay Wilder. Pero pagdating kay Wilder, round 1 lang tulog na siya agad, habang kay Anthony Joshua, umabot pa siya ng hanggang round 7. Ayon kay Helenius mga tol, wala pa daw sa isip niya ang magretiro, ipagpapatuloy pa rin umano niya ang pagbaboxing. Pag-amin din ni Helenius mga tol, medyo napagod daw siya sa mga sumunod na round. At baka iba daw ang naging resulta ng laban kung mahaba daw ang paghahanda niya dito kay Anthony Joshua. Kaya nasabi po yan ni Helenius mga tol dahil kagagaling niya lang sa laban noong nakaraang linggo. Tapos lumaban na naman siya kay Anthony Joshua. Isang linggo nga lang po ang pagitan, napasabak agad siya sa bakbakan. Replacement nga lang po itong si Helenius mga tol. Ang totoo kasing kalaban ni Anthony Joshua ay itong si Dillian Whyte. So parang dinadahilan nga po ni Helenius mga tol kung bakit siya natalo, dahil sa kakulangan ng preparation kay Anthony Joshua. Ang mali din kasi kay Helenius mga tol, tinanggap niya ang offer. Sa kabilang banda naman mga tol, kasado na nga po ang laban ng dalawang kampiyon sa flyweight division, sa pagitan ni WBO Flyweight World Champion Bam Rodriguez versus IBF Flyweight World Champion Sunny Edwards. Sa December 16 na nga po naka-schedule ang bigating laban na yan. Magaganap po yan sa Desert Diamond Arena, Glendale, USA. Samantala naman mga tol, napalaban nga po ang kapatid ni Gary Russell Jr. na si Gary Antoine Russell sa main event ng bakbakan ni Emmanuel Rodriguez versus Melvin Lopez noong linggo. Nakalaban po ni Gary Antoine Russell si Ken Cruz sa super lightweight division. Nagpakitang gilas nga po si Gary Antoine Russell mga tol dahil pinabagsak na naman nito ang kalaban niya. Round 1 nga lang po ang tinagal ni Ken Cruz. Umabante na ang kartada ni Gary Antoine Russell sa 17 wins and no losses. Lahat po ng nakalaban niya mga tol, tinapos niya sa pamamagitan ng knockout. Kaya 100% pa din po ang kanyang knockout rate. Mukhang napapalapit na nga po sa world title itong si Gary Antoine Russell, sapagkat kung pupunta po tayo sa WBC ranking, nasa number 2 ranking po siya. Si Regis Prograis po ang kampiyon sa WBC super lightweight, kaya malaki ang posibilidad na makalaban din siya ni Antoine Russell. Na-interview naman ang kapatid at trainer ni Gary Antoine Russell na si Gary Russell Jr. Alam nga po ng karamihan mga tol na tinalo ng kababayan natin na si Magsayo itong si Gary Russell Jr. At diyan po naging world champion si Magsayo. Pahayag ni Gary Russell Jr. mga tol, magbabalik umano siya sa lona at sa mas mataas na division na umano siya lalaban. So mula featherweight division, baka sa super featherweight or lightweight na siya lumaban. Isang taon na nga po mahigit siyang hindi napapalaban mga tol, at si Magsayo pa ang huling nakalaban niya. Napapabalitaan din dati na hinamon niya itong si Gervonta Tank Davis. Sa kabilang banda naman mga tol, matapos nga pong dumunahin ni Luis Nery ang kababayan natin na si Froilan Saludar sa round 2, isang buwan na po ang nagdaan. Muli na nga po magbabalik sa lona itong si Luis Nery, at sa November daw siya magbabalik. Wala naman siyang binanggit kung sino ang makakalaban niya. May mga nagkomento naman mga tol na si Casimero daw ang makakalaban niya. Meron naman nagsabi na si Picasso umano ang dapat niyang harapin. Gusto din ng mga ibang fans mga tol na harapin daw niya si Murodjon Akhmadaliev. Pero mukhang malabo nga po na si Casimero at Akhmadaliev ang makakalaban niya sa November, dahil may mga nakatakdang laban na ang dalawa. Si Casimero, haharapin niya ang Hapon na si former world champion Yukinori Ogoni, habang si Akhmadaliev, haharapin naman niya ang Hapon na si Tomoki Kameda. Para sa atin mga tol, mukhang makikipag-tune up lang itong si Luis Nery, sapagkat inaasahan niyang siya ang makakalaban ni Naoya Inoue sa susunod na taon.